So, paano nga ba ang dapat gawin upang ang isang lalaki naman ang hindi makatiis na i-contact ka? Ibig sabihin, lalaki naman ang maghahanap ng oras mo. Lalaki naman ang mangungulit sa iyo. Lalaki naman ang maghahabol sa iyo. At lalaki naman ang palaging mag-a-update at mangungumusta sa iyo. Masarap yan mga kamamay. Kasi lalaki na naghahabol eh. Lalaki na nagpapakita at humahanap ng oras mo. Kaya sa video ito mga kamamay, yun ang isi-share ko sa inyo. Sana po ay tapusin niyo yung video kasi lahat ng sasabihin ko, sigurado ako na makakatulong sa inyong relasyon o sa iyo upang kayo naman ang hindi tiisin ng lalaki at lagi na kayo ang kontakin. So mga kamamay, isa lang palagi ang hinihiling ko if ever na nagugustuhan niyo po yung mga love advice, yung mga tips, yung mga turo, recommendations, mga dapat niyong gawin na sinasabi ko. So, huwag niyo naman sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment na rin po sa ibaba. So, sa ganyang paraan mga kamamay, magiging masaya na po ako at napakalaki na po ng tulong yan dito sa ating munting channel. So, mga kamamay, kung nagawa niyo na po yan, maraming salamat po. At simulan na po natin ang ating mga tips ngayong araw na to. So, ano nga ba yung mga dapat niyong gawin upang hindi kayo tiisin ng isang lalaki at kontakin kayo nila? So, ito yung dapat mong gawin. Ipakita mong wala kang pakialam. Yes, mga kamamay, bilang isang babae na nagmamahal at gusto mong mapahalagahan, ikaw naman yung kanyang i-contact, ikaw naman yung kanyang tawagan, kailangan huwag ka masyadong concerned. Ipakita mo na wala kang pakialam sa kanya, lalo na kung halimbawa, masyado na siyang nagiging matigas ang ulo, hindi mapagsabihan, hindi mo na makontrol kung saan-saan na pumupunta. Nababalitaan mo kung sino-sinong babaeng nakakasama, umuwi ng late at night. Okay, ang daming mga sinasabing ganito, ganyan, pero hindi naman totoo. So kapag kaganyan mga kamamay, masakit na po yan sa ulo. Mahirap na po yung kontrolin. Mahirap na po yung kausapin ng maayos. Lalo na kung hindi pa nakikinig o kaya naman kinausap mo pero tuloy pa rin sa kanyang ginagawang ganyan. Anong dapat gawin? Ipakita mo kamamay na wala kang pakialam. Kung dati ikaw yung naghahabol, tumigil ka ng paghahabol. Ipakita mo sa kanya na wala ka ng pakialam. Ipakita mo sa kanya na hindi ka na affected kung ano man ang gawin niya. Anong dapat mong gawin kapag inalis mo ang pakialam mo sa kanya? So, syempre, magpo-focus ka sa sarili mo. Magpo-focus ka sa ibang bagay. Okay? Yung mga bagay na makakapag-improve sa sarili mo. Sabi ko nga, magpaganda, mag-ayos kayo. Okay, mag-focus kayo sa negosyo. Okay, yung iba kasi nai-stress eh. Yung iba kasi nagmumukmok, lumuluha, dinadaan nila sa pag-iyak, sa paghahabol, which is mali po yun mga kamamay. Kapag ginawa niyo po yung umiyak, pag umiyak kayo, naghabol kayo, nagmakaawa kayo, hindi kayo lalong papansinin ng lalaki. Pero kung mapapansin ng isang lalaki na nawalan kayo ng pakialam, hindi na kayo nagpaparamdam, hindi na kayo naghahabol, malamang sa malamang, hindi kayo matitiis ng mga yan. Iko-contact kayo ng mga yan kasi alam nila na high value kayo. Alam mo naman sa sarili mo na wala kang ginagawang mali. Hindi ka toxic, hindi ka nanlalalaki, hindi ka sakit sa ulo. So hahabulin ka, babalikan ka ng isang lalaki, kukulitin ka niyan. Bakit? Kasi maaaring mawala ka sa buhay niya kapag hindi ka niyan hinabol, kapag hindi ka niyan ikinontak. Kasi nga, nawalan ka na ng pakialam sa kanya eh. Ibig sabihin, kapag dinrediretso niya yung kanyang ginagawang kalokohan, tapos ikaw, nawalan ka ng pakialam, sa paglipas ng panahon ng oras, baka maging busy ka na rin sa iba, baka makakilala ka ng iba, baka i-comfort ka ng iba. Siyempre, advance din mag-isip ang isang lalaki. Kaya bago pa mangyari yon, hahabulin ka na niya. Iko-contact ka na niya. Pilit na niyang aayusin kung ano man yung meron sa inyong dalawa. Kasi hindi niya hahayaan na mawala o bitawan yung isang high-value babaeng kagaya mo. Kaya mga kamamay, mas makakatulong kung gusto mo na i-contact, habulin ka ng isang lalaki, kailangan ipakita mo na nabawasan o wala kang pakialam. Ipakita mo sa kanya na wala ka ng pakialam sa kanya. So makakatulong yan. So next, huwag maging martir at laging magmakaawa. Mga girls, ilang beses ko bang sasabihin sa inyo, yung pagiging martir ninyo at sobrang bait sa mga taong hindi naman alam ang halaga ninyo, hindi po yun makakatulong. Okay? Maganda ang mabait. Maganda ang maayos. Maganda ang responsable. Kaso, kung ang isang lalaki naman ay pariwara,
hindi nakikita yung halaga mo, malamang sa malamang hindi ka rin niya hahabulin. Malamang sa malamang hindi ka rin niya i-contact at malamang sa malamang titiisin ka rin niya. So, kamamay, ano nga dapat gawin? So, iwasan yung maging martir. Kung alam nyo nilang bababae, hayaan nyo. Okay, lumayo kayo, mag-no contact rule kayo. Huwag niyong pakialaman, bahala siya. Kung bumalik sa inyo, huwag niyo munang tanggapin, turuan niyo ng leksyon, dalain ninyo. So sa ganyang paraan mga kamamay, makikita ng isang lalaki na hindi worth it na habulin ng isang katulad niya. Makikita ng isang lalaki na maaari siyang maiwanan at mawala ng kagaya mong high value sa kanyang buhay kapag hindi siya nag-ayos, kapag hindi siya umayos. Kaya yung pagiging martir ninyo at pagiging marupok sa inyong relasyon, masarap pakinggan. Masarap pakinggan kasi tinatanggap mo siya, okay sa'yo yung mga nangyayari, pero sa isang banda, nawawala po yung respeto ng isang lalaki sa inyo. Nawawala yung pagpapahalaga kasi ang nangyayari, nagbumukha kang tanga. Nagiging mukha kang uto-uto. Bakit? Alam mo na nga na niloloko ka, tinatanggap mo pa rin. Pero kung halimbawa ikaw yung babae na kayang lumayo, na kayang mang-iwan, kung alam mo na niloloko ka, kung alam mo na sinasaktan ka, kung alam mo na paulit-ulit kang iniiwan at pinagtataksilan, maraming mga kalalakihan ang titino, maraming mga kalalakihan ang maghahabol, sapagkat hindi nila hahayaan na mawala ka sa kanila. Pero mas marami yung mga martir, mas marami yung mga nagtitiis, mga marurupok. Kaya ang isang lalaki o ang mga lalaki nagsasaya, nagbubunyi, lalong lumalayo at ginagawa ang asal kasi hindi nyo kayang kontrolin ang inyong sarili, ang inyong emosyon, ang inyong pagiging pagkababae. Kaya mga kamamay, kung ako sa inyo, kung gusto mo na ikaw ang i-contact, habulin, hindi matiis na tawagan, dapat iwas-iwasan ninyo ang pagiging martir, ang pagiging marupok, at ang inyong mga paghahabol na ginagawa sa kanila. So sa ganyang paraan mga kamamay, hindi matitiis ng isang lalaki na i-contact kanila. So next, isagad mo na ang pag-aayos at pagpapaganda. Hindi po pwedeng mawala to. Babae ka eh. Babae ka at required na mag-ayos ka ng iyong sarili, mag-ayos ka ng pangatawan, magpaganda ka. Kasi walang ibang gagawa niyan para sa iyo. Babae ka at yan ang dapat makita sa inyo ng isang lalaki. Kasi ang mga lalaki, okay, mga visual creatures yan. Kung sinong makita nila, nakadepende sa kanila kung popormahan nila yan o ano. Pero kung ikaw yung kanilang asawa at wala ka namang ginagawang improvement sa sarili mo, na hindi ka nagsusuklay, na hindi ka tumitingin sa salamin sa umaga, ang alam mo lamang okay, makipagchismisan. Ang alam mo lamang dumaldal, makipagtelebabad sa mga kaibigan mo. Tapos hindi ka pa naglalaba, tamad-tamad mo pa. Kapag ka ganun mga kamamay, malamang sa malamang titiisin kayo ng mga yan. Pero kung kita ng isang lalaki na nag-aayos ka, ini-improve mo ang sarili mo kasi kaya kayo pinakasalan ng mga yan, kaya kayo niligawan ng mga yan kasi nakita nila yung ganda mo. Nandiyan na yung ganda mo eh. Yan yung taste niya. Sabihin natin magkakaiba lahat ng babae, pero ikaw yung pinili niya, ikaw yung niligawan niya, ikaw yung pinakasalan niya. Ibig sabihin, meron siyang nakita sa yung ganda na wala sa iba. I-improve mo lang to, alagaan mo lang to. At sigurado ako hindi aalis ang isang lalaki. Pero kung papabayaan mo yan dahil sa mga dahilan mo, kamamay, masyado na kasing maraming gawain ginagawa sa bahay. Dami kasing dami kasi naming anak eh. Masyado na akong busy, naging losyang na ako. Ano bang dapat gawin? Kahit pa. Okay? Kahit pa anong mangyari, anong dahilan mo, mas mag-focus ka pa rin sa itsura mo. Hindi ko namang hinahangad na masyado o bonggahan mong pag-aayos. Sa akin lang, mag-ayos ka ng simple, presentable. Hindi yung pagharap mo sa lalaki, sabog-sabog ang buhok mo, may panis na laway ka pa. Okay? Kaya mga kamamay, isagad nyo na yung pag-aayos. Pagpapaganda kung maaari, kung kaya naman. Para sa ganun, hindi kayo matiis ng isang lalaki na i-contact. Sigurado ako mga kamamay. Gawin nyo lang to, talagang magiging sweet, malambing ulit sa iyo ang isang lalaki. So next, tiisin mo rin siya kung alam mong nasa tama ka. Mga kamamay, may mga lalaking ganito. Ang taas ng pride. Kahit alam nilang mali sila, ayaw nilang bumaba. Ayaw nilang magpatalo. May mga lalaking ganyan. Pero kung ikaw ay isang babaeng gusto mong mapahalagahan, gusto mong hindi kanyan matiis, kasi tinitiis ka ng isang lalaki eh. Pag masyadong mataas ang pride ng lalaki, titiisin ka niyan.
hindi ka niyan i-contact, hindi ka niyan tatawagan, hindi siya bababa, hindi siya magpapatalo, anong dapat mong gawin? Eh, tiisin mo rin dahil alam mo naman sa sarili mo na wala kang ginagawang mali, ikaw yung nasa tama. Siya na yung nanloko, siya pa yung hindi magpaparamdam, siya pa yung magno-no contact rule, ano siya, gold? Anong dapat gawin? Tiisin nyo rin. Okay? At saka kung kayo man iiwanan ng mga lalaking ganyan, huwag na kayong manghinayang. Bakit ka mamay? Bakit hindi kami manghihinayang? 10 taon kami nagsama. 10 taon nga. Okay lang ba sa'yo na hindi ka nire-respeto? Okay lang ba sa'yo na lagi kang binabastos na ganyan? Siya na yung may kasalanan, ayaw pa niya bumaba. Siya na yung nanloko, siya pang may ganang lumayo. So, anong dapat niyong gawin? Tiisin niyo rin. Tiisin niyo rin, huwag din kayo magparamdam. Kung mahal ka ng isang lalaki, kung totoo ang pagmamahal niya sa iyo, bababa yan. Makikipag-ayos yan. Iko-contact ka niyan at hindi ka niyan matitiis. Kaya mga kamamay, kung alam mong nasa tama ka, huwag ka rin magparamdam. So next, huwag laging puso ang pairalin. Mag-isip ka rin. Mga girls, alam ko mga emosyonal kayo. Pero dapat, isipin nyo rin kung tama pa ba na habulin nyo ang isang lalaki. Kung tama pa ba na magtiis kayo sa isang relasyon na hindi naman nakikita ang halaga ninyo. Halos lahat ginawa nyo na. Nagdoble kayod na kayo pero wala pa rin. Yung lalaki na nga nasa bahay pero ikaw na yung nagtrabaho para sa inyo pero hindi ka pa rin napapahalagahan, binabaliwala ka pa rin. Mas ginawa pa niya ang kanyang asal at bisyo. So anong dapat gawin? Mga kamamay, kailangan mag-isip din kayo at wag puro puso ang pairalin. Kamamay, mahal ko siya eh. Mahal ka nga pero hindi ka man nire-respeto. Mahal ka nga pero tinitiis ka naman. Mahal ka nga pero pinababayaan ka naman. Hirap na hirap, nagkakandakuba ka na ng pagtatrabaho pero siya, anong ginagawa? Wala. Ginagawa pa rin yung asal niya. Nagiinom, nagbibisyo, gumagala, hindi kanya tinutulungan. Magluto na lang sa bahay, hindi pa makapagluto. Ipaghanda ka sa umaga, hindi pa maipaghanda. Ipag-igib ng maainom, ng maipanligo, hindi magawa. Ano ba naman yan? Kapag kaganyan mga kamamay, wag laging puso. Mag-isip din po kayo kung worth it pa ba na mag-stay? Worth it pa ba na mahalin o habulin yan? Tingnan nyo mga kamamay. Kapag nakita nyo, nabalansin nyo na parang hindi na talaga tama yung mga nangyayari, hindi na kayo napapahalagahan, tapos lumayo kayo, makikita ng isang lalaki yung halaga ninyo, mas pahalagahan kayo ng mga yan. Kaya lang kasi ganyan ng mga yan, nakikita nila nandiyan kayo para sa kanila. Merong isang ikaw na nandiyan na nagtitiis para sa kanila. Pero kung alam nila na sila na lang ang maiiwan, sila na lang ang bahala sa kanilang sarili, ewan ko lang. Kung tiisin kayo ng mga yan, sigurado ako i-contact kayo ng mga yan. Kaya please mga kamamay, huwag laging puso ang pairalin. Mag-isip din kayo. Alam kong matatalino kayo, pero bakit hindi nyo gawin? So ilang muna sa ngayon mga kamamay ang ilang mga advice na maaari nyo i-apply sa inyong relasyon upang hindi kayo matiis na i-contact ng isang lalaki. So sana makatulong, makarelate ninyong iba. So kung mangyayari yun, huwag nyo sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment din dito para sa ganun makilala ko rin po kayo. So see you for our next vlog mga kamamay. Mahal ko po kayo, huwag nyo kalilimutan yan. Paalam.